Paglabas nga ng chapter 1095 ang tanong nga ng marami sa atin, ano nga ba talaga exactly ang nangyari sa God Valley incident? Since maraming clue nga ang nadagdag, gaya ng mga karakter na present sa oras na to at kung ano ba exactly ang ginagawa ng mga Celestial Dragons. Kaya naman ang isa nga sa tanong nating mga fans ano ba talaga ang nangyari dito na ang naging resulta yung pagkawala ni Rax Disebek pati na yung mismong isla ng God Valley. Bali sa video nga na to kukunin natin ang lahat ng clue sa pangyayari na to. Lahat nga pagsasama-samahin natin at tutuklasin natin kung ano ba talaga exactly ang nangyari sa God Valley incident. Kaya naman kung handa na nga kayo game umpisa na natin itong topic natin. 戦国さん、ロックスって。そうか。運命の事件は38年前ゴッドバレーで起きた。もう一つは天竜人を守ってしまったこと。ウエストブルーの酒だな。俺の故郷の酒だ。飲んでくれ。ゴッドバレーにて天竜人とその奴隷たちを守るため、そこに居合わせたガープとロジャーが手を組み、ロックス海賊団を打ち破った事件。それがゴッドバレー事件だ。So ang unang ang clue na pag-uusapan natin related kay Saint Figarland Garling. Base nga sa chapter 1086 sinasabi nga na itong si Garling daw dating kampiyon sa God Valley. Ngayon sa latest chapter nga ng manga magkaka-idea na tayo kung saan nga ba naging kampiyon itong si Garling. At yan nga sa ginawang hunting tournament ng mga Celestial Dragons sa God Valley. Since technically nga nawala na yung God Valley simula nung God Valley incident. Bali in chapter 957 naman napag-alaman nga natin kay Sengoku na at some point daw during God Valley incident nakipagkampihan si Garp kay Roger. Bakit? Para nga daw maprotektahan ang mga Celestial Dragons pati na yung mga slaves neto. Meaning at some point din kumampi itong si Garling kila Roger at Garp since nasa side nga siya ng mga Celestial Dragons. At sino pa ba ang possible na makakaharap ni Garling kung sakali man at nasa side siya netong sila Garp at Roger? Syempre si Whitebeard. Since yung idea nga dito yung nabanggit niya kay Shanks in chapter 434 na naaalala niya daw yung sugat niya sa tuwing nakikita niya itong muka ni Shanks. At dahil nga sa ni-reveal na sa latest chapter ng manga yung batang appearance ni Garling na in fact sobrang kamuka ni Shanks nagme-make sense na nga ngayon yung statement na to ni Whitebeard. Pero kung iisipin nyo guys malabo ngang umalyansa itong si Garling kila Roger at Garp. Dahil sa introduction nga ng karakter niya sinabi nga niya na anyone who protects scum is lower than the scum they protect. Kumbaga sa philosophy niya na to mas pipiliin niya pang mamatay kesa pumrotekta ng mga normal na tao o kumampes sa kanila. At sa tingin ko nga dito na papasok yung sanggol na si Shanks. So kung ano man nga yung naging resulta na itong sitwasyon ni Garling sa God Valley, sumanib man siya kila Roger at Garp o hindi, sa tingin ko nga na dito magpe-play out yung sanggol na si Shanks. Lagi ko ngang sinasabi na obvious nang nire-reveal ni Oda na related itong si Shanks kay Garling since parehas nga silang Figarland. At kung ano man itong motivation ni Garling kung bakit buhay pa rin siya sa nangyaring God Valley incident, pwede ngang ang naging kabayaran neto yung sanggol na kadugo niya mismo na si Shanks. Anyway, ngayon mapunta naman tayo sa sumunod na clue natin, which is si Rax Disebek. Simula nga nung ni-reveal yung karakter niya at in fact siya nga ang captain netong ilan sa pinakamalalakas na karakter na kilala natin, naging maugong na nga na ang possible na rason kaya siya napunta sa God Valley para sugurin etong si Roger. Since this time nga sila lang ang mga piratang pinakamalalakas. Pero dahil nga sa revelation sa latest chapter ng manga na sinasabing every 3 years lang nagaganap itong hunting tournament at paiba-iba ito ng lokasyon, mukhang intendedly nga na pinuntahan ni Rax Disebek itong God Valley para punteriyahin itong mga Celestial Dragons. Sa anong rason? Kung maaalala nyo guys sa introduction nga ng karakter ni Sebek sinabi nga ni Sengoku na ang ambisyon daw neto hindi maging hari ng mga pirata, bagkos ang maging king of the world. At
paano ba mangyayari itong ambisyon na to ni Sebek? Base nga sa scene ni Steli, which is yung kapatid ni Sabo, nalaman nga natin na para maging king of the world o hari ng buong mundo, dapat daw na ikaw ang nakaupo sa empty throne. Meaning ang target ni Rax di Sebek hindi kunin yung mga poneglyphs at puntahan ang Laugh-Tale. Ang target nga na itong si Rax ang pabagsakin ang mga celestial dragons at umupo sa empty throne. At dahil nga sa every 3 years ginaganap itong pa-tournament ng mga celestial dragons, ang ibig sabihin lang na talagang pinupunterya ni Rax itong God Valley para sa event na to. Nang sa ganon mapatay niya itong mga celestial dragons. Yes guys, basically similar yung goal netong sila Dragon at Sebek. Ang pinagkaiba lang itong si Dragon gustong pabagsakin ang mga celestial dragons para lumaya na ang mga tao sa kasamaan at paghihirap. Samantalang si Sebek naman gustong pabagsakin ang mga celestial dragons para siya naman ang mag-take over at maging hari ng mundo. So pwede nating sabihin na possible na dito na-inspire si Dragon. Na-inspire siya kay Rax sa ginawa nitong pinagsama-sama ang malalakas na pirata para mapabagsak ang world government at ang mga celestial dragons. Na-inspire nga siya kaya niya binuo itong freedom fighters at eventually itong revolutionary army. So kung maaalala nyo sa isa sa mga videos natin, nabanggit ko nga na possible na na-inspire itong si Rax di Sebek kay Joy Boy o sa Sun God Nika. Since yung Jolly Roger nga ng flag niya somewhat similar sa appearance ng Sun God Nika, which is ito nga yung devil fruit ngayon ni Luffy at siya nga ang makabagong Joy Boy. At base nga kay Mihawk ang pinakamalakas daw na kakayanan ni Luffy hindi yung techniques niya o kung ano paman. Bagkos yung nagagawa nga daw alyansa ni Luffy ang mga tao sa paligid niya. Similar nga itong traits na to sa unang Joy Boy. Since alam naman natin na marami siyang naging alyansa during Void Century. Gaya ng mga Kozuki, itong si Zunisha, yung mga Fishman, yung Alabasta at possible na itong mga Buccaneers. Since alam nga nila yung kwento patungkol sa Sun God Nika. At itong traits nga na to makikita rin natin kay Rax di Sebek. Dahil during this time nga napagsama-sama niya ang lahat ng pinakamalalakas na pirata during sa era niya. Kaya naman what if itong si Rax di Sebek ang Joy Boy ng era niya? Siya nga ang magpapalaya sa mga tao laban sa world government. Pero dahil sa hindi nga align yung gusto niyang gawin sa purpose niya bilang Joy Boy, nag-fail siya. Yes, may intention nga siya na pabagsakin itong mga celestial dragons at world government. Kaya siya nandito sa God Valley. Pero dahil nga sa masama ang balak niya dahil sa gusto niyang maging hari ng mundo, naging failure ito. At natalo siya netong sila Roger at Garp. Anyway, idea lang naman yan. So in summary, kaya nga napunta itong Rax Pirate sa God Valley dahil sa gusto nilang pabagsakin ang world government. Kaya gumawa sila ng unang hakbang para sa misyon na to. At ito nga yung patayin itong mga celestial dragons sa God Valley. Inabangan nga nila itong event ng mga celestial dragons na every 3 years lang ginaganap. Pero dahil nga sa madadamay ang mga inosenteng slaves sa gagawin na to ng Rax Pirates, nagdesisyon nga itong sila Garp at Roger na magsanib puwersa para protektahan itong mga slaves na to. At in the process nga madadawit itong si Garling na magre-resulta sa pagkawala ng batang Shanks. Sa tanong nga kung bakit nandito sa God Valley itong si Roger, possible nga na may idea na siya patungkol sa gagawin ni Rax. At alam niya na matitrigger lang neto si Imu para sa isang malakihang great cleansing, which is mas marami ang mamamatay na inosenteng tao. Kaya no choice na siya kundi ang labanan at pigilan itong si Rax sa plano niya. Ang ebidensya nga dyan yung naging explanation niya kay Whitebeard. Sinabi nga niya during chapter 966, 26 years ago, na 13 years ago daw nalaman niya na hindi matatagpuan sa huling isla sa New World ang Laugh-Tale. Meaning kung 13 years ago ito, during 26 years ago, ang ibig sabihin lang neto 39 years ago ito sa current timeline natin. At mas maaga nga ito ng isang taon sa God Valley incident na 38 years ago lang. Meaning posibleng ito yung nag-trigger kay Roger para pigilan itong Rax Pirates sa plano nila sa God Valley. Bali ayan na nga yung theory natin patungkol sa nangyaring God Valley incident. Teka, kayo ba? Ano bang idea nyo sa possible na nangyari sa God Valley incident? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba. Anyway, ayan na nga yung topic natin patungkol sa
Sagad Valley Incident. Sa mga hindi pa napapanood itong dalawang video natin patungkol sa event na to, I suggest na panoorin nyo na. Since ito nga yung ibang perspective sa kung ano ang possible na nangyari sa event na to. So yun lang, peace!